star, bearing gifts with robbers apart, filled and fountain, more and more than full, following yonder star with royal beauty bright, westward leading still, proceeding, guide us to thy perfect light. Simulan natin ang dakilang pagdiriwang na ito sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala natin Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapanalig, bilang mga anak ng Diyos ay nagkakatipon tayo ngayon sa iba't ibang pamamaraan, at ngayong kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon, tayo ay buong tiwalang humiling sa Panginoon ng kanyang pagpapatawad sa ating mga kasalanan upang sambahin natin siya ng may dalisay na kalooban. Panginoong Hesus, naparito ka upang tipunin ang mga bansa sa kapayapaan ng kaharian ng Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, pinuspos mo ng malaking kagalakan ng mga pantas. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, naparito ka upang maghatid ng ilaw sa aming mundong madilim, upang liwanagan kami ng iyong biyaya. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at dalhin tayong lahat nito sa buhay na walang hanggan. Amen. Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatnubayan ng talang maliwanag. Kaming mga sumamba ng may pananampalataya ay loobin mong may taguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Pagpapahayag mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 ng mga hari lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki nagmumula sa malayo, ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawing ito, kung iyong mamamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami, pawang kagalakan, yaong madarama. Pagkat ang yaman niyong karagatay iyong matatamo, at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa. At sa Seba na may darating silang may taglay na mga ginto at kamaniyang. Ihayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yung haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati mahihirap, maging tapat siyang tunay. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog ng Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghandog ng kaloob ihain din sa kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya. Mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sino mang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahabag. Sa kanila'y tumutulong upang sila ay maligtas. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Pagpapahayag mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandaang loob ng Diyos ay pinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito ay hindi pinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag na ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta, at ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga Hentil, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa mga pagpapalang tulad sa Diyos, mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nakita, kaya't kami nagsipunta
upang sa poon sumamba. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang pagbabahayag ng buting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman ang ilang mga pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ipinanganak na ang hari ng mga Hudyo? Nakita namin sila sa silangan na kanyang tala ay naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Herodes, siya'y naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong saserdote at mga eskriba at sa Israel at yanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila, ganito ang sinulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, at sa lupain ng Huda, ay hindi ka nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno at namamahala sa aking bayang Israel. Nang nabatid ito, lihim na pinatawag ni Herodes sa mga pantas, tinanong kung kailan lumitaw ang tala. Pinalakad niya sila patungong Bethlehem at matapos pabilinan, humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag niyo natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin at makasamba sa kanya. Lumakad nga ang mga pantas at muli silang pinangunahan ng tala at nila sa silangan hanggang sumapot sila sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayun na lamang kanilang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok nila ng bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila, nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang sisidlan. Inihahandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. At sila'y pabalik na at sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip, huwag na silang bumalik kay Herodes, kaya't nag-iba na sila ng daan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapanalig. At ngayon po gusto ko pong magnilay sa isang salita. At ang salitang ito ay ang salitang sinamba nila. Sinamba. Adoration. Adored. At dito po ay makikita natin ang mga pantas. Ano po? Na kung saan sila po'y naglakbay mula po doon sa east, mula po sa silangan. At dito po, mula sa silangan na ito, sinamba nila at sila'y nagbigay galang sa bagong ipinanganak ang sanggol na si Jesus. At magandang laruin natin yung salita. Ano po? Pag ikaw ay nakakalimot sa iyong mga responsibilidad, anong sinasabi sa iyo? Mag-reorientation ka nga. At mag-reorient ka. Mag-reorient ka sa responsibilidad mo. At dito po, mga kapanalig, gusto ko pong bigyang diin ito, no? Nang ibig sabihin ng reorientation o reorient ay humarap doon sa east. Let's face the east. As we face the east, ano meron sa east? Ano ba meron sa silangan? Di pa dito sumisikat yung araw? No? At dito po habang sumisikat ang araw, ganun din po sa buhay natin. Pag dumating po tayo sa punto ng paglugmok, sa punto po ng kabiguan, sa punto po ng kawalang bunga, sa punto po ng kalungkutan,
Huwag kang manatili doon sa pinaglulubugan. Huwag kang manatili doon. Kailangan mong humarap doon sa silangan. Doon sa kung saan makikita mo ang tinatawag nilang pagsilang ng bagong araw. Kaya nga't magandang tignan natin yung paglabas ng bagong araw, paalala na pwede tayong magsimula muli. Na hindi tayo kailangang manatili doon sa paglubog, doon sa ating kalungkutan, doon sa ating pagkabigo, sapagkat ang panibagong bukas kapanalig ay merong bagong dulot na pag-asa. Pwedeng magsimula, huwag ka lang matulala. Huwag kang manatili at masadlak. Bagkus ikaw ay gayahin mo ang ginawa ng mga alagad o ng mga pantas. Sila'y naglakad at sila'y humayo at sila'y sumamba. Maganda na makita natin to, kapanalig, na paano ba tayo tumutugon sa pagsamba natin sa presensya ng Diyos sa ating buhay. Tayo po ay hinahamon, mga kapanalig, na itong panahon ng araw ng Epipania, na kung saan tayo po ay hinahamong sumamba at kilalanin ang kapangyarihan at significance ng ating Panginoon sa ating buhay. Dito po sa ating pagsamba, dapat may tumatahan. Ano yung tatahan? Pag sumamba ka, tumahan ka sa iyong propesyon. Kasi minsan pag makalimutan mo na, habang ikaw ay sumasamba at nandun ka sa profession mo, ikaw ay boss, makakalimutan mong magpakumbaba. Kaya't maganda na tapusin mo ang iyong profesyon pag ikaw ay nasa adorasyon upang makita mo ang tamang misyon na inilalaan sa iyo ng Panginoon. Kaya nga, mga kapanalig, na dapat tumahan ka sa pagiging abogado, tumahan ka sa pagiging doktor, tumahan ka sa pagiging pianista, tumahan ka sa pagiging IT, di ba? Tumahan ka pagiging inhinyero. Bakit? Kasi nga, merong mas makapangyarihan, merong mas magaling, merong mas mahusay, at kilalanin mo, i-acknowledge mo yung kanyang kapangyarihan. Ito ang ating Panginoon. Kapatid, kapanalig, are you willing na kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos? Tulad ng mga pantas, hindi naman talaga sila mga hari. Sila'y mga pantas, nagkaroon lang ng 3 pangalan ayon sa ating pong paniniwala, pero ito ngayon ay ikinokorek na, At ngayon, tanong nito, kapanalig, sa araw na to, sa oras na ito, are we willing na tularan yung mga pantas? Ialay, hindi ang ginto, kundi gininto ang puso. Hindi ang kamanyang, kundi ang iyong kakayanan. At higit sa lahat, ang iyong husay at galing ay gamitin mo na ipakilala na merong Diyos na mas makapangyarihan. Kaya nga hinahamon tayong sumamba at ipaalala sa atin ang kahalagahan nito. At dito po, makikita sa atin yung pong tinatawag nilang relasyon natin sa ating Panginoon. Tinatawagan tayo ngayon, kapanalig, na mas makita natin ang pagkakataon sa buhay natin na sambahin natin ang Diyos. At huwag tayong magkunwaring hangarin na tayo yung sasambahin dahil sa ating galing, dahil sa ating husay, kundi nawa ay makasamba tayo ng sama-sama ayon po sa itinuturo sa atin ng inang simbahan sa pamamagitan na rin ng ating pong pamumuhay. Sa gitna po ng pagiging abala, ay hatakin mo sanang yung sarili mo na subukan mong tumahimik, manatili, na nagdadasal at makapag-alay ng sapat na pagsamba, at dito mo kikilalanin ang soberenya at grasya ng Diyos sa ating buhay. Ang salitang pagsamba ay paalala sa atin ang pinamakahalaga
na i-focus natin, magkaroon tayo ng tinatawag nilang shifting of our focus. Kasi nga, tulad po ng electric fan, kapanalig, tulad po ng electric fan, di ba nagsuswing yun? Di ba kung saan nakatutok, nandoon yung feeling, nandoon po yung benefits. Baka subukan mong i-focus. Huwag dun sa likod ng electric fan. Dun sa harap. Iharap mo. Sa buhay mo rin. Huwag kang tumingin dun sa pait nung nakaraan, magpait nung kasalukuyan, bagkus dun sa hinaharap. Mag-shift tayo at mag-focus po tayo away from worldly pursuit towards our eternal desire to be with the Father. Ito po yung dapat na paraan ng pagsamba. Kaya nga po ang pagsamba natin ay inaanyayahan tayong i-prioritize natin, kapanalig. Ang alin? Ang ating relasyon sa Diyos. At higit sa lahat, mai-align natin yung atin pong ginagawa sa ating buhay. Kaya nga, pag tinawag kang Kristiyano, ano ba ang ibig sabihin ng Kristiyano? Nagmamahal. Pag hindi ka nagmamahal at mainggitin ka, hindi ka tunay na Kristiyano. Kailangan ang pagmamahal ang mag-udyok sa ating maglingkod. Kaya ngayon po, panahon ng pagpapakita ng Panginoon, pagnilayan natin ang paraan po ng ating pagsamba. At na sana, mapalalim pa nating lalo ang ating pong pagkaunawa sa kahalagahan ng pagsilang ng ating Panginoon at kilalanin natin ang kapangyarihang itong pagpanibaguhin ang ating sarili at mayakap natin ang kahalagahan ng pagsambang ito at atin pong ialay sa Panginoon anuman pong mga bagay na meron tayo. Sabi nga po ni St. Jerome, nung siya'y po'y nakita niya, habang sinusulat niya yung Bulgata, yung Bible, sabi sa kanya, nagpakita sa kanya si Jesus. Ayon sa kwento, nagpakita sa kanya si Jesus at sabi niya, Jerome, ano yung pwede mong ialay sa akin? Sabi ni Jerome, iaalay ko po ang aking galing sa pagsusulat, pagta-translate ng Greek to Latin, Hebrew to Latin. Sabi ni Jesus, sa akin naman galing yan. Hindi naman sa'yo yan. Ngayon, sige, sabi niya, ito na lang ang iaalay ko. Itong aking buhay, Panginoon. Sabi niya, akin naman yung buhay na yan. Sa akin naman nang galing yan. Iaalay mo pa. Anong gusto ko? Anong pwede mong ibigay? Ang sagot ni Jerome, yung aking kahinaan, akin po ito. Ang aking pagkakasala, akin po ito. At gusto kong ialay sa iyo upang pagpanibaguhin mo ang buhay ko. At sana, tayo din mga kapanalig, ay magandang tingnan natin to, na sa pagkakataong ito, tulad balikan ko yung unang bahagi, na tayo po'y dumalaw. Napakaganda po yung sinabi ni Fulton Sheen. At gusto ko pong i-quote. At sabi po niya, no one goes away from Jesus unchanged. At kung tayo po'y sumasamba sa ating Panginoon, siguraduhin mo na may pagpapanibagong puso, hindi lang pagpapanibagong nguso. Baguhin mo ang buhay mo at hindi mapagkunwari. Kaya't wag na sana tayong magpatumpik-tumpik pa. Magbagong buhay, magsimulang muli, danasin natin ang pagkakataong mag-reorient, ang maghumarap tayo sa bukang liwayway ng ating buhay at huwag tayong tumingin sa takip-silim ng kalungkutan, takip-silim ng kabiguan, bagkus tumanaw tayo sa bukang liwayway ng panibagong pag-asa sapagkat si Jesus ay nagpakita na upang maligtas ka, kapanalig. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.
Magsitayo tayong lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, yamang pinagsigla tayo ng halimbawa ng pantas. Iparating natin ang ating handog at kahilingan sa Diyos Ama. Sabihin natin, Panginoon, tanglawan mo kami, tuwina. Panginoon, tanglawan mo kami, tuwina. Para sa simbahang bagong Jerusalem, kung saan tinatawagan ng Panginoon ang lahat ng tao sa mundo, nawa siya'y manatiling maliwanag na tanda ng pag-ibig ng pangkalahatan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami, tuwina. Para sa Santo Papa at lahat ng mga namumuno sa bayan ng Diyos, naway ang kanilang mga turo at halimbawa ay maging parang mga talang namamatnubay sa mga tao tungo kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami, tuwina. Para sa mga misyonerong nagsisikap na magatid ng liwanag ng Kristiyanong pananampalataya sa mga di nakakakilala rito, magtagumpay nawa sila sa pagpapalaganap ng mga pagpapahalaga ng Ebanghelyo sa kanilang kultura. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami, tuwina. Para sa mga kasapi ng mga BEC at mga kapatirang karismatiko, nawa sila ay magsilbing pampasigla sa ating mga parokya at sa bansa. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami, tuwina. Para sa bawat isa sa ating naririto ngayon, naway sumunod tayo sa paggabay ng salita ng Diyos na ipinahayag ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami, tuwina. Tulungan nawa tayo ng Panginoon upang mapahalagahan natin ang iba-ibang mga kaloob ng karisma ng Espiritu Santo upang matuklasan natin ang iba-ibang tradisyon at ritual sa simbahang katolika. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tanglawan mo kami, tuwina. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami, tuwina. Sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin. Manalangin kayo mga kabanalig, upang ipaghahain, ikalugdan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na iyong sambayanan na hindi naginto, mira at sensensong tinataglay,
kung dang inilahat inihain sa pinagsaluang sa Kristo ang kasama mo, at ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon. At sumairin, Sa Diyos sa inyong puso diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo naming Panginoon. Sa katauhan ng iyong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak, ngayon nga'y ipinakita sa tanan ng liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na sa yan ay hindi mo na iba sa amin. Minarapat mong ang pagkatao namin magningning, ang karikta ng kadakilaan niya ay di magmamaliw. Kaya't kaysa ng mga anghel, lagisiawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayong banal makaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanya mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan niya handog para sa inyo. Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo ng bago't walang gangtipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Karinalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kami ay magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa mong daigdig. Puspusin mo kaming lahat sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, si Onesto naming Obispo, Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa na sila muli mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila, patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan at magindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na nanang Diyos, kaisa ni San Jose, na kanyang kalis ni isang esposo, kaysa ng mga apostol, ang lahat ng mga banal, na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin na pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ni Kristo at kay Kristo, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin na nakagagaling na utos at turo ni Jesus,
na Panginoon at Diyos, ipahayag natin ng may lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian. Aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa latang kapahamakan, samantalang ang pinanabigan ng dakilang araw bagabahayag ng tagapagligtas naming sa Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo, Panginoon, ang aming pananampalataya at huwag aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan, pagkasing kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, lagi sumainyo. At sumairin. Mga kapanalig, magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa lahat ng kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Sa amin, Onius Dei quitolis, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Mga kabanalig, ito si Kristo, ang kordero ng Diyos. Mapapalad tayong sa Kanya'y sumasamba at nagpapanibagong buhay. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Nuestro Padre Jesus Nazareno.
Katamis-tamis ang naming mahal na Poong Jesus Nazareno, Diyos at manunubos ko, na naglalakbay sa kalbaryong pasan-pasan mo ang krus. Nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat na bilang maamong kordero ay buong hinahong tinanggap mo sa ibabaw ng iyong balikat ang kahoy ng iyong kamatayan upang doon mawakasan ang aking mga kasalanan at ng sandaigdigan. Patawarin mo ako, o butihing Jesus. Inaamin ko ang aking mga sala at ako'y kita ng higit sa lahat ng bagay. Ipinapangako na ako'y magiging matapat hanggang sa oras ng aking kamatayan. Patnubayan mo ko, Diyos ko, ng iyong biyaya at ihatid mo ko sa landas ng iyong mga utos diyan sa iyong langit. Kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag upang ang niloob mong aming pinagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon. At sumayo rin. Yumako kayo habang ginagawad kong pagbabasbas. Buhat sa dilim, tinawag kayo ng Diyos sa kanyang liwanag. Naway malasap ninyo ang kanyang kabaitan at tumibay nawa ang inyong pananalig at pag-asa at pag-ibig. Amen. Sinundan ng mga pantasang talat na tagpuan nila si Kristong liwanag na buhat sa liwanag. Bilang tagasunod ni Kristo, naway gawin niya ang kayong ilaw para sa inyong kapwa. Amen. Matulad nawa kayo sa patuloy na pananalig at kabukasang palad ng mga pantas at pagpalain kayo sa pananatili ng Panginoon. Amen. At pagpalain tayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay nihandog na, humayo kayo, patuloy na bahagi ang liwanag at pag-ibig sa daigdig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiawit,